Okay, sa gabing ito ay nais ko pong i-share sa inyo yung topic about life commitment. Everybody say life commitment. Pag sinabing commitment, alam niyo po, doon sa Tagalog, ang ibig sabihin ng commitment ay buhay na itinalaga. Buhay na inialay. Buhay na ipinangako. Buhay na ipinagkakasundo. Buhay na ipinagkakatiwala sa Diyos. Alam niyo po, ang pinakamasarap na gawin nating commitment, hindi sa tao. Sa tao kasi pag nag-commit ka, minsan masakit, mabibigo ka, masasaktan ka lang. Marami nag-commit sa kanyang kapwa, pero nabigo lang siya. Pero, I tell you, my beloved brothers and sisters, ang pinaka-the best na gagawin nating life commitment ay yung commitment for our God. Kasi sa Diyos, di ka mabibigo. Sa Diyos, habang ibinibigay mo yung commitment mo, yung buhay mo, yung panahon mo, yung oras mo, yung lakas mo, even kung anumang meron tayo na mula sa Diyos na ipinagkatiwala sa atin, ito'y ikinukumit natin sa Panginoon. Our life, our strength, our talents, our resources, ikinukumit natin sa Diyos. I tell you kapatid, napakasarap ang mararanasan ng bawat isang nagkukumit sa ating Panginoon. Sa gabing ito, aking nais na ituro sa inyo ang the examples of Christian who truly commit to God. I want to encourage to all of you na merong mga lingkod ng Diyos from Old to New Testament na grabe yung kanilang ikinumit sa Diyos. Grabe yung kanilang itinalaga na buhay, sacrifices sa Diyos. But never silang nagreklamo. Never silang dumaing. Never silang nagmormoning. Kasi alam nila kung sino yung kanilang Diyos na itinatalaga nila yung kanilang buhay. Dito po sa 2 Timothy chapter 4 verse 6. Dito po makikita po natin na bago humantong sa death penalty si Apostle Paul, nabilanggo na wala namang ginagawang kasalanan. Nakulong, nagtiis, nagdusa, ng dahil lang po sa pagkukumit sa Panginoong Hesus. Dahil ipinagamit niya yung kanyang buhay para ihayag, para ipahayag, para i-preach ang mabuting balita patungkol sa kaligtasan ng mga tao about Jesus Christ, true faith. Pero ito ang naging dahilan kung bakit siya nabilanggo. At sa kanyang pagkakabilanggo, dumating sa point ng buhay niya, siya po ay hahatulan na ng death penalty. Alam na po niya na mangyayari sa kanya ito. Meron na pong due date, meron na pong time and date kung kailan po siya pupugutan ng ulo. Pero makikita po natin kay Paul, sabi po niya sa kanyang sulat, sa kanyang disciple kay Timothy, sinulatan niya ang kanyang disciple na si Timothy. At ang sabi niya, 2 Timothy chapter 4 verse 6, "For I am already being poured out like a drink offering, and a time for my departure is near." Ako'y iaalay na, sabi niya. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa daigdig na ito. Ito yung sulat niya kay Timothy, sapagkat alam niya yung death penalty ay kanya nang mararanasan. Makikita natin, merong isang lingkod ng Diyos sa buhay ni Pablo
na nagtalaga, nag-commit ng buhay para paglingkuran ng Panginoon. Dumating ang point, walang nangyaring maganda sa kanyang buhay. Ang naging kapalit ng kanyang pag-commit, kadustaan, kalungkutan, kapighatian, at nakabilanggo. Pero sa kabila ng lahat na kanyang tinamasa, nakapalit sa kanyang pagkukumit, sa kanyang paglilingkod, dumating ang panahon na siya ay pupugutan ng ulo. Pero sabi niya, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa mundong ito. Ako'y lilisan. Tingnan niyo mga kapatid, mamamatay siya. Pupugutan siya ng ulo sa isang kasalanang hindi naman niya ginagawa. Ang kasalanan lang po niya, mangaral ng salita ng Diyos. Pero nung siya pupugutan ng ulo, sabi niya, ako'y iaalay na. Ang paningin niya po sa isang pangyayaring mararanasan niya, ang pananaw niya po sa isang sitwasyon na kanyang mararanasan, na siya'y papatayin, na siya'y pupugutan, ay paghahandog ng kanyang sarili, pag-aalay ng kanyang sarili para pa rin sa kanyang Panginoon. It is the deepest meaning of commitment to our Lord. Maraming Kristiyano ang babaw po ng pagkakaintindi kung bakit siya nagkukumit, kung bakit siya naglilingkod, kung bakit siya sumusunod, kung bakit siya sumasamba, kung bakit may ginagawa siya ng mga bagay na hindi para sa kanya, kundi para sa ibang tao, para sa pagsunod sa Panginoon. It is commitment. Pero kapag may pinagdadaan ng hindi maganda, ang kanya pong ginagawa, parang nagre-reklamo, parang nagko-complain, parang sinasabi niya, Lord, ito ba yung kapalit ng aking ginagawang pagsunod sa iyo? Ito ba yung kabayaran ng aking ginagawang sacrifices and serve to you? Ayoko nang maglingkod sa iyo. Hindi ka fair. Kapatid, mababaw ang pagkakaintindi, pagkakaunawa ng bawat isang taong may ginagawa sa Lord, naglilingkod sa Lord, nagkukumit sa Lord, may ginagawa ka ng mga bagay, ginagawa mo yung mga bagay na yan, hindi para sa iyo, kundi para sa ibang tao, para sila'y mailapit mo sa Panginoon. Pero hindi komot may nagkukumit ka sa Lord. Right on the spot, merong magandang mangyayari sa buhay mo. Like for example, si Apostle Paul, hindi nag-asawa, hindi nagbuo ng pamilya, hindi na nangarap sa buhay. Kinol niya ang pagkahirang ng Panginoon sa kanya bilang lingkod ng Diyos. Nag-commit siya. Pero ang masakit, nung mag-commit siya, miserable pa ang naranasan niya dahil siya'y nabilanggo. Nagtiis siya ng maraming pagkakataon. Lagi nakabingit ang kanyang buhay. Dahil lagi siyang tinatambangan, lagi siyang inaabangan. Kapag katapos niyang magministeryo, lagi siyang inaabangan kung saan sa dadaan, sapagkat siya'y huhulihin, dadakpin, papatayin. At may nakapagsasabi lang sa kanya, kaya siya'y nagtatago at tumatalilis. Pero isang araw, hindi na siya nakatakas. Siya ay ipinabilanggo, siya ay binugbog. Dumanas ng ilang panahon na siya'y nakakulong. Pero ang masakit, death penalty ang katapusan ng kanyang pagkakakulong. Pero mamamangha ka kay Apostol Pablo. Sapagkat yung sinabi niya sa kanyang disipulo na si Timothy, bago dumating yung pagpugot ng ulo niya, sabi niya, Timoteo, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng paglisan ko sa mundong ito. Ako'y papanaw na. Ako'y iaalay na. Sa isang kadusta-dusta at napakasakit na dadanasin niya, siya'y pupugutan ng ulo, papatayin, brutal na parurusahan, papatayin. Pero ang pananaw niya, it is offering for our Lord in His death.
Yung kanyang kaparusahang kamatayan, tinatanaw niya na yun ay paghahandog para sa kanyang Panginoon na kinilala tinanggap bilang Panginoon at Hari tagapagligtas. So mga kapatid, this is the deepest meaning of life commitment to God. Kaya kapag naintindihan po natin mga kapatid, ang malalim na kahulugan ng life commitment to our Lord. Nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, naghahanap buhay ka, busy ka sa maraming bagay, pero sa kabila ng lahat ng iyan, dahil naunawaan mo yung ginawang sacrifice ng ating Panginoong Hesus na tiniis yung hirap ng kamatayan, tiniis yung lahat ng pagbugbog, pagsipa, pagpasa ng krus, pagpako sa kanyang kamay at paa, hinubaran, pinagtawanan, inulos, nilatiko, lahat yon in-overcome ng ating Panginoon sa kabila na siya ay banal, the Son of the living God. Tiniis niyang lahat yon dahil gusto niyang sabihin sa iyo, sabihin sa ating lahat, mahal na mahal ka niya. At kapag naintindihan natin yun, yung lahat ng ginagawa natin sa Panginoon bilang pagbabalik ng papurit pasalamat sa Diyos, hindi mo magagawang magreklamo sa Panginoon. Mga kapatid, ang pagsunod at pagbabalik ng pasasalamat, paglilingkod sa Panginoon, hindi lang sa panahon na tayo walang sakit, walang karamdaman, hindi lang sa panahon na payapa ang ating buhay, ang ating pamilya, hindi lang sa panahon na tayo pinagpapala, hindi lang sa panahon na tahimik, matiwasay ang ating buhay, kundi sa lahat ng sandali, sa lahat ng sitwasyon, dapat consistent yung ating ginagawa na pagpapasalamat, pagpupuri, pagsunod sa ating Panginoon with whole-hearted heart, with humble, with humility. Because this is the genuine and deepest meaning of life commitment. Kaya kung pag-aaralan po natin ang mga unang mga lingkod at mga manampalataya sa anumang klaseng sitwasyon ng buhay nila, mapapansin niyo po, walang nagre-reklamo sa kanila. Kahit buhay nila ang nakataya, handang sumunod, handang maglingkod, handang mag-commit. Why? Sapagkat naintindihan nila kung sino yung Diyos na kanilang pinaglilingkuran. I hope, mga kapatid, sa ating kapanahunan, yung Diyos nilang pinaglilingkuran ay Diyos din natin pinaglilingkuran ngayon. Yung Diyos nilang sinasamba, the same. Walang pinagkaiba, mga kapatid. Kaya dapat, the same din yung ating commitment sa Panginoon. Makikita po natin, doon pa lang po sa buhay ni Apostle Paul, manliliit po tayo. Mahihiya po tayo. Minsan maraming Kristiyano, kapag pinagpapala, kapag walang problema, kapag malusog, kapag malakas, kapag ayos ang sitwasyon sa buhay, bukang bibig niya, napakabuti ng Diyos. Napakainit, napaka-active. Pero ang tanong, paano kung siya'y dumadaan sa mga panahon na binabagyo ang buhay niya? Magulo, masalimuot. Paano siyang magre-react? Paano niyang i-approach ang Panginoon sa kanyang buhay? Itong si Paul, pupugutan na ng ulo. Pero ang sinasabi,
iaalay na ang aking buhay. Lilisan na ako sa mundong ito. Ang pananaw ni Pablo sa isang masamang gagawin sa kanya, napapatayin siya, ay pag-aalay ng kanyang buhay para sa Panginoon. It is deepest commitment and genuine commitment of Apostle Paul for his God, for his Lord. Kapatid, nakakahiya, nakakapanliit, buhay ang pinag-uusapan, pero nagagawa ang isang positibong pananaw at pagpapasalamat sa Panginoon. How much more tayo ngayon? Dumadanas ng favor, dumadanas ng blessing, dumadanas ng pag-iingat, dumadanas ng provision sa Panginoon. Dapat lalo't higit tayo ang lumalabas sa bibig natin, ang ginagawa natin ay pawang patuloy na makapagbibigay ng karangalan at kapurihan sa ating Panginoon. Number one example of truly committed to God is obey like Abraham. Si Abraham po ang kauna-unahang lingkod ng Diyos na natala sa Bible in the book of Genesis. Si Abraham po ay pinagpala ng Diyos, ibiniles ng Diyos sa lupain ng Haran. Mula sa kanyang pagkasilang 75 years siyang nanirahan sa lungsod ng Haran. Doon siya nagkaisip, doon siya nagbinata, doon siya tumanda hanggang sa ika-75 taong gulang. Nandun ang kanyang mga relatives, ang kanyang mga parents, nandun ang kanyang mga kamag-anak, nandun ang kanyang mga kaibigan. At doon sa lugar na yon, sobra siyang pinagpala ng Diyos sa lahat ng bagay. Pero isang araw, ang sabi ng Diyos kay Abram, kines ng Diyos ang katapatan sa pagsunod ni Abram sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na kanyang sinasamba. Anong sabi ng Diyos kay Abram? In the book of Genesis chapter 12 verse 1, the Lord had said to Abram, "Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you." Lisanin mo ang iyong lugar, ang iyong bansa, ang iyong mga magulang. Iwan mo sila. Iwan mo ang bansa mo. Iwan mo ang lugar mo. At pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo, Abram. Okay. Ikita ko po sa inyo na hindi po biro yung ginawa po ni Abram na yon na tinanggap niyang utos mula sa Diyos. Ang mga tao po sa Maynila, pansinin niyo po, may mga lugar sa Maynila na kahit binabaha, pero kahit pinapaalis na, bumabalik ng kusa doon sa lugar na yon sapagkat doon sila lumaki, doon sila nagkaisip. Mahal nila yung lugar na yon. Mahal nila yung community na yon sapagkat doon na sila nagkaroon ng isip sa lugar na yon. Kahit binabaha, kahit mahirap ang buhay, pero hindi nila kayang iwan yung lugar na yon sapagkat yun ang nakasanayan nila. Pansinin niyo po yung mga tao sa paanan po ng mga bulkan, kahit sumasabog madalas. Pagsasabog doon sa lugar ng Batangas, sa Taal, pagsasabog, pag nag-aalboruto, aalis sila. Ikukurdo ng gobyerno. Pero pag okay na, sumabog na, tinatabunan ng laba yung lugar,
Pag pinabalik sila, babalik sila. Huhukayin lang yung mga laba, muli silang maninirahan doon. Kahit alam nilang delikado. Bakit? Kasi yung lugar na yon, mahal nila yung komunidad at doon sila nagkapamilya, nagkaisip. Kaya hindi po ganun kadali talaga sa isang tao na yung lugar na kung saan ka nagkaisip, saan ka lumaki, saan ka nagbinata, saan ka nagkaasawa, kung doon ka pinanganak, doon ka na tumanda. Hindi ka ganun kadali na ito ay iwan mo. Sa kabila na mahirap, ang buhay mo doon, ang sitwasyon mo doon, pero ang isang pinahahalagahan mo doon, may sentimental value yung lugar na yon. Dahil yung lugar na yon, kabisado mo, yung mga tao doon, kilala mo, kaibigan mo, mga mahal mo na, kaya hindi po pwedeng iiwan mo yon basta-basta. Pero si Abraham, hindi po mahirap ang sitwasyon sa harap. Si Abraham, iginagalang, nirerespeto, at tanyag na tao, at sobrang pinagpala ng Diyos. Napakayaman ni Abraham sa lugar ng Haran. Sobra po ang tinatamasa niyang blessing. Kaya mas mahirap po sa isang tao na umalis sa isang lugar na tinatamasa mo yung pagpapala sa lugar na yun. Mas doble po ang bigat sa dibdib na iiwan mo yung lugar na yun dahil yung lugar na yun sobrang pinagpala ka. Dahil doon ka ibinilis, doon ka pinagpala, doon naging tanyag ang iyong pangalan, doon ka nirespeto, doon ka iginalang. Pagkatapos sa isang kisap mata, sasabihin sa iyo ng Diyos, lisanin mo yung lugar na yan. Ang masakit po, mga kapatid, nanay, tatay, mga kamag-anak, pinaiiwan sa Kanya. Pero ang itinuturo ko po sa inyo, truly committed to God. Example. Tanong, sumunod ba si Abraham sa utos ng Diyos? Mabigat po yung utos ng Diyos sa kanyang mga kapatid. Yung lugar niya hindi binabaha. Yung lugar niya walang pumuputok na mga bulkan. Yung lugar niya hindi po squatter. Hindi sa isang kahig, isang tuka sa lugar niya. Yung lugar niya na po na yun ay siya po ay bantog, kilala, sapagkat sobra po siyang pinagpala ng Diyos. Paano siyang susunod ngayon? Sabi ng Diyos, lisanin mo ang iyong lugar, ang iyong bansa. Iwan mo ang iyong mga magulang at mga kamag-anak. Huwag ka magsasama. At pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Take note, mga kapatid. Ang masakit kay Abraham, yung lugar na pupuntahan niya, walang kasiguruhan. Walang specific address, specific location. Ang sabi ng Diyos, pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. So meaning to say, maglalakbay siya. Pero walang tamang direksyon ang kanyang paglalakbay. Kung saan lang siya dadali ng Diyos, lakbay lang ng lakbay ang kanyang gagawin. Tanungin ko po kayo, mga kapatid, sumagot kayo ng totoo. Kung kayo si Abraham nung panahon yun, susunod kayo? Susunod kayo, mga kapatid? Mahirap po talaga yun. Hindi madali yun. Hindi madali yung pinagpapala ka, ang ganda ng buhay mo doon, napakasagana mo, kilalang kilala ka, tapos bigla kang papaalisin ng Diyos. Pero alam niyo po si Abraham, kaya po siya itinuring na father of faith. Kaya sa itinuring na talagang grabe yung ganyang ipinakitang pagsunod sa Diyos. Alam niyo po, kung gusto niyo pong ma-inspire ang inyong pananampalataya, basahin niyo po ang Genesis chapter 12. Napakasarap pong pagbulay-bulayin ang buhay ni Abraham. Kung paano siyang sumunod, kung paano sa lahat ng task ng Diyos, napakabibigat, napakahirap, pero mapapansin po natin, sunod lang ng sunod, sunod lang ng sunod, sunod lang ng sunod si Abraham.
Kaya lalo siyang ibiniles, lalo siyang pinagpala ng Diyos. Siya po ang kauna-unahang lingkod ng Diyos na wala pa pong sinasabi ang Bible na ang tithes na ikasampung bahagi ng mga pagpapalang tinatamasa natin ay dapat nating ibigay. Siya po ang kauna-unahang nag-tithes. Nung kanya pong mabawi ang kanyang pamangking si Lot, 4 na hari po yun, dala po ang kayamanan ng 5 hari. 5 hari, ninakaw lahat ng kayamanan, at yung kayamanan ng 4 na hari, lahat po yun nakuha ni Abraham. Nabawi ni Abraham dahil kasama niya ang Diyos. At nung makasalubong po niya ang saserdote, ang high priest na si Melchizedek, wala pong binabagit ang lingkod ng Diyos. Yung lahat ng 10% na nakuha niyang kayamanan, ibinigay niya sa high priest kay Melchizedek. Wala pa pong binabanggit ang Bible doon na ang tithes ay dapat ibinibigay natin. Pero si Abraham, sa panahon po natin, bilyon po yung mga ginto at mga tanso na yon, mga alahas, yung ikasampung bahagi, yung mga tupa, mga kambing, bilyon ang halaga sa panahon natin. Pero hindi po pinanghinayangan ni Abraham. Yan ang isang katangian ni Abraham na tunay na may malalim na commitment sa Diyos. Sumunod ba si Abraham sa utos ng Diyos sa kanya? Sabi po ng Genesis chapter 12, verse 4 to 5. Sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Isinama niya ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at kayamanan at nagtungo sa Kanaan. Can you imagine 75 years siyang namuhay sa Haran? Mantalang ako po, mga kapatid, nung iwan ko po, ang lugar na nilakhan ko po, ang Baliwag, wala pa po akong 50 years old. Pero alam niyo po, nalulungkot ako. Hindi po madali sa akin na iwan ko yung lugar na nagkaisip ako, lumaki ko, nagkabinata ako, nagkaasawa ako, andun yung mga kaibigan ko, doon ako kilala. Bata, matanda, kilala po ako sa lugar ng Baliwag kung saan ako lumaki. Di po madali na iwan ko yung lugar. Kaya alam niyo po, pangarap ko, gusto kong muli sa lugar na yon na kung saan ako lumaki. Bumili ng lupa sa lugar na yon at gusto ko doon yung mga anak ko ay sila'y doon tumira. Bakit ko po gusto yon? Kasi sa lugar na yon, yung respeto ng mga tao, bata, matanda, nakuha ko po. Kaya alam ko po yung mga anak ko, kapag doon nanirahan, ang laki pong advantage. Kahit wala na ako, anak yan ni Ronald. Anak yan ni Pastor Ron. Kaya gusto ko po muli bumalik sa lugar na yon. Kaya naiisip ko po yung sitwasyon ni Abraham hindi madali. Yung lisanin niya yung lugar na yon ng Haran. Pero makikita po natin doon sa Genesis chapter 4, verse 5, sumunod siya sa Diyos. Isang napakahirap na task ng Diyos, pero sumunod siya. Kaya makikita po natin, mga kapatid, ipinakita muli ng ikalawang example from Apostle Paul and Abraham. Grabe po yung kanilang commitment sa Diyos. Uunahin nila kung ano ang bagay na makapagpapasaya sa Diyos kahit sila ay hindi masaya, malungkot, sapagkat mahirap gawin yon. Pero ang priority nila kung ano ang bagay na makapagpapasaya sa Diyos. Walang iba kundi kung ano ang gusto ng Diyos sa kanila.
Sa panahon po natin, hindi gano'n. Maraming Kristiyano, kahit malungkot ang Diyos, pero ang gusto nila, siya ang masaya. Sa panahon po natin, hinuhuli ang Diyos. Inuuna kung ano ang makapagpapasaya sa Kanya. Inuuna kung ano ang priority niya. Inuuna kung ano ang makapagbibigay ng satisfaction sa Kanya kahit alam niya na labag yun sa kalooban ng Diyos. Napakalayo po mga kapatid. Pero kung babalikan po natin ang tunay na kahulugan ng truly and deepest and genuine commitment, ito po ang great example. Tinuturo ko po sa inyo. Apostle Paul, Abraham, manliliit po tayo. And second point, serve like Isaiah. Paglilingkod na kagaya ni Propeta Isaiah. Tingnan niyo po si Prophet Isaiah. Isaiah chapter 6, verse 8. Then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? And I said, here am I, send me. Narinig ko ang tinig ni Yahweh. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aking susuguin? Sumagot ako, sabi ni Isaiah. Narito po ako, Panginoon. Ako po ang inyong isugo. Grabe po yung commitment ni Isaiah. Narinig lang niya ang Diyos. Nagtatanong ang Diyos. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aking susuguin? Sabi ng Diyos. Narinig yon ni Prophet Isaiah during that time. Ano ginawa ni Prophet Isaiah? Nag-volunteer po sa Diyos. Here I am. Narito po ako. Narito po ako, Panginoon. Send me. Ako po ang inyong isugo. Ngayon po, malayong-malayo po ang mga Kristiyano ngayon. Wala ka na pong mapapakinggan na nagbo-volunteer. Pastor, narito po ako. Baka gusto niyong gamitin. Pastor, narito po ako. May talent ako. Gusto ko pong maglingkod sa Diyos. Wala na po. Wala na pong gano'n. Wala na pong gustong mag-volunteer. Wala na pong gustong mag-commit kay Lord. Nakalulungkot. But the genuine and truly meaning and deepest commitment for our Lord, it's about volunteer to serve our God, like Prophet Isaiah. Alam niyo po ba ang Panginoon ay lagi lang nag-iintay sa bawat isang gustong mag-volunteer na magsasabi, Lord, narito po ako. May talent ako. Gusto kong mag-serve sa iyo. Naghihintay lang po ang Lord. Sapagkat yan po ang isang malalim na kahulugan ng truly commitment for our Lord. Minsan niya po, nakakommit na, nawawala pa sa ating kapanahunan. Nakakommit na. Matagal na naglilingkod. Matagal na naglilingkod, dumaan lang sa mga delubyo, challenges, trials, problems, bumitaw. Nakakumit na po yun. Bumibitaw pa. Balikan po natin si Pablo. Pupugutan ng ulo. Walang ginagawang masama. Nagreklamo ba sa Diyos? Bumitaw ba? Sinabi ba ni Pablo na, Lord, pambihira ka naman.
Hindi na ako nag-asawa. Hindi na ako nagpamilya. Hindi na ako nangarap para sa buhay ko. Tapos, pinayaan mo pa akong makulong. Ngayon, pababayaan mo maputan ako ng ulo. Lord, pambihira ka naman. Hindi po ganun eh. Ano sabi ni Pablo? Dumating na ang oras ng pagpanaw ko at paglisan sa mundong ito. Iaalay na ako. Iaalay ko na ang aking buhay para sa aking Panginoon. Grabe yun. Grabe. Tapos ngayon, ang mga Kristiyano, nakakomit na. Nakakomit na. Dumating lang sa problema. Dumanas lang ng problema. Ayaw na maglingkod. Ayaw na sumunod. May pagsamba nga paglinggo, wala nang panahon. Nakakalungkot. Pagsamba lang ng linggo, wala nang panahon. Gaano kasakit yon sa harapan ng Diyos? Ito po ang ating pinag-aaralan. Ito po mga buhay, pangarap ang pinag-uusapan. Pero hindi po nasukat, hindi po nasubok sila ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, makikita po natin ang napakalayo na kahulugan at pagkakaintindi ng maraming mananampalataya noong araw at ngayon. Kung ano ang ibig sabihin ng tinatawag na life commitment for our Lord. Pag nakilala na po natin ang Panginoon sa ating buhay, dapat alam mo kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay. Dapat alam natin kung gaano kahirap ang pinagdaanan at tiniis ng Panginoon sa ating buhay. At dapat alam din natin kung papaano natin ibabalik ang pagpapahalaga sa ginawa ng ating Panginoon. Mga kapatid, I challenge you in this year 2024, kung gusto nating maranasan ang freedom and highly favor, first of all, we are committed to our Lord. Magsimula tayong lahat. Kung nagkulang tayo noong 2023, 2022, 2021, 2020, let us start in this year 2024. Magbigay tayo ng best commitment, best effort, best priority for our God, for our Lord. Everybody stand up. Praise God. Hallelujah. Oh, glory. Hallelujah, Lord. Praise in the name of the Lord. Hallelujah. Everybody close your eyes. Hallelujah. Even yung mga naka-tune in ngayon sa YouTube channel, kapatid, it's time to start to give the best commitment for our Lord, for our God. Kapatid, lahat ng meron ka ngayon, anumang meron ka ngayon, anumang pinahahalagahan mo, anumang na-achieve mo sa buhay, kapatid, hindi yan lahat dahil sa iyo. All of that because of our God, of our Lord. Kaya kapatid, wala tayong maipagmamalaki. Wala tayong maipagmamapuri sa Diyos. It's time to give the best time, best priority, best effort for our Lord. Wala tayong magagawa, kapatid, kung tayo'y hiwalay sa Panginoon. Jesus said, John 15 verse 5, apart from me, you can do nothing.
Kapatid, I challenge you in this year 2024, sama-sama tayo magsisimula, sama-sama tayong hahakbang, sama-sama tayong magko-commit. Best commitment for the glory of our Lord. Kapatid, gamitin mo yung buhay mo, gamitin mo yung talents mo, gamitin mo kung ano ang meron ka, gamitin mo yung resources mo for the glory of our Lord. Gamitin mo yung buhay mo, kapatid, upang patuloy na magamit tayo ng Panginoon. Like Isaiah, nagbo-volunteer para isugo ng Panginoon, para humayo, para magdala ng maraming babae at lalaki, mga tao, sa paanan ng Panginoon na wala pang tamang relasyon. Ikaw at ako, kapatid, ang po pwede mag-volunteer para magamit tayo ng Diyos. Maakay natin ang ating mga pamilya, ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kapwa, para mabuksan sila at makakilala sa Panginoon. Para yung nararanasan mo at nararanasan ko. Para yung assurance of salvation na tinanggap mo, tinanggap ko, ay matanggap na nila. Hindi nila matatanggap yun habang hindi tayo nagsisimulang mag-commit. Hindi nila mararanasan yun habang hindi tayo nagsisimula na mag-volunteer like Isaiah. Lord, salamat sa gabing ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa inyong presensya. Salamat, Lord, sa inyong salita. Salamat, Lord, sa banal na Espiritu, Panginoon, na patuloy ngayon, O God, gumagalaw at kumikilos at nangungusap at nagtuturo sa bawat isa po sa amin. Even, Lord, sa YouTube channel ng inyong lingkod, Panginoon. Patuloy kayong gumalaw at kumilos, O God. Anoint them. Empower them. Convict them by the power of the Holy Spirit. Salamat po, dakilang Diyos sa mga banal. Lord, ang mensaheng ito, Panginoon, ang word of inspiration, ang word of encouragement, Panginoon, na ngayong gabi ay tinanggap namin mula sa inyo, Father God, ay itimo niyo po, ikintal niyo po sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Pangunahan niyo po kami, samahan niyo po kami, Father God, hallelujah, sa amin pong pasisimulan ng new commitment for you, Father God, hallelujah, in the name of Jesus Christ. Guide us, empower us, convict us, Father God. Salamat, Lord, Panginoon, salamat sa gabing ito, salamat sa inyong pagsama, salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Praise God. Heavenly Father, dinadalangin ko po, Lord, sa inyo ang aking mga kapatid na ito. Even ang mga naka-tune in, Lord, sa YouTube channel ng inyong lingkod. Stretch your mighty hands, Panginoon, and flow your mighty power and your divine presence, O God. Hallelujah. Ay ma-experience ng bawat isa, Panginoon, by the power of the Holy Ghost. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon. Maraming salamat, Father God. Hallelujah. And Lord, I declare and I claim it, Father God, in this year 2024, Panginoon, may gagawin kayo, panugad sa aming mga buhay. Kayo ang patuloy pong mangunguna sa amin. Kayo ang patuloy pong mag-iingat sa amin. Kayo ang patuloy pong mag-i-empower sa amin, O God. At patuloy niyo pong ipararanas sa aming mga buhay ang freedom and highly favor. Salamat po, dakilang Diyos sa mga banal. Maraming salamat. Heavenly Father, dinudulog ko po sa inyo, Panginoon, ang bawat isang kapatid na ngayon po ay narito at personal na dumalo sa lugar na ito, Panginoon. Lord, patuloy kayong magpakahayag sa kanilang mga buhay. Patuloy po nila kayong maranasan. Patuloy po, Lord, na magamit niyo po ang buhay nila, Panginoon.
Makatuwang ko po sila, Panginoon, O God, to serve you, to honor you, to glorify your name, Father God. Hallelujah. Salamat, Lord. Maraming salamat. Akin pong sinasaway ang lahat ng gawa ng kaaway. In the name of Jesus Christ, all darkness spirit, all works of evil force, I cast out in the name of Jesus Christ. And now, Lord, pour out your mighty presence. The spirit of commitment, the spirit of generosity, the spirit of love, the spirit of humility, ang patuloy pong maranasan ng bawat isa. And the spirit of faithfulness. Salamat po, Lord. Salamat. Maraming salamat, Lord. We back to you all honor, all glory, all praises. In Jesus' mighty name. Everybody says, Amen and Amen. Give the best clap offering for the Lord. Praise God. Purihin ang Panginoon.